Magandang gabi po mga kaibigan at sa mandako kayo ng mundo naroroon, nakikinig at nanonood po sa programang ito na 1,001 Tanong ng mga Bereano. Ito po ay sa pagsisilbi po ng Iglesia ni Yahushua sa buong daigdig. Kapatid Nerning, mag-good evening po. Good evening po sa inyo dyan, kapatid na Jeriel, at sa lahat ng mga taga-subaybay po natin na matyaga at lalong sumisigla sa pakikinig sa ginagawa nating paglalahad ng mga aral ng Panginoon Diyos. Kaya ang sabi nga ay patuloy na ating pag-aaralan ito hanggat ipinahihintulot pa ng Diyos na mamalagi ang langit at lupa. Kapatid na Kapatid Jeriel. Nerning, ang nais nating ipaalam sa mga taga-subaybay natin, hindi po natin dito pinatutunayan tayo ang tama at mali ang iba, kundi ang ating hinahanap ano ang tama. Hindi ho Tama. ito yung sino ang tama, o ano ang tama. Kasi Mm. kung sasabihin natin, I have to prove myself, we need to prove ourselves right, and then we need to prove other religions wrong, magdidebate tayo, they will not accept that. So, Yeah. let us make sure na ang ating programa hinahanap at tinutuklas ano po ang tama, ano po ang logical, biblical, sensical na mababasa natin. At ang ating isip, ang siyang magbibigay ng konklusyon, ito po ang tama. Hindi yung, sila po ang tama. Hindi. Ito po ang tama. O, yan. Yan ang Tama. ating pong pakay po sa ating Yeah. ginagawang mga pag-aaral. Kaya bago tayo magpatuloy ay mananalangin po muna tayo. Panginoon po namin Diyos, minsan pa sa taong ito ay patuloy po namin na ilalahad ang iyong mga katotohanan. Ang layunin po namin, katulad ng aming taglay sa aming damdamin, ay hindi para patunayan ang iba na sila'y mali at kami ang tama. Hindi po yun. Ang ibig lamang namin malaman ay kung ano po ang katotohanang itinuturo mo sa Biblia. Kaya nagsasaliksik kami, sama-sama kami nag-aaral. Ang layunin po namin, ang matalinghaga mong mga katotohanan ay iyong ipagkaloob sa amin para kami po ay yumakap dun sa katotohanan at hindi sa aral at utos ng tao, sapagkat ikaw ang Diyos na lumalang sa amin at ikaw pong dapat naming pagsilbihan sa paraang ang kalooban mo ang siyang aming sinusunod. Panginoon Diyos, pakipatawad pong minsan pa sa mga kasalanang nagawa po namin at ang lahat ay buong galang namin hinihingi sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua, na aming tagapagligtas. Amen. Magandang gabi pong muli sa inyo. Magsisimula po tayo. Pero bago po tayo magsimula, kapatid Denning, meron kayong binabasa kanina tungkol doon sa pahayag noong tagapamahala pangkalahatan daw ng Iglesia ni Cristo. Ano po yung binabasa nyo yun? Ibig kong basahin ito nang sabi rito, whatever contradicts the doctrines we learned inside the church, such does not come from whom? From God. Nako, tama yan. Alam niyo po yung tanong noong tagapamahalang pangkalahatan na tinatawag nila doon. Bagamat hindi talagang yun ang tagapamahalang pangkalahatan ng iglesyang kay Yahusha, como inangkin niya yung titulo na yan, yung tao na yun, nagsabi siya doon sa kanyang pahayag, sa kanyang isa sa mga preaching engagement niya, kapag nagko-conflict daw, yung sumasalungat sa sinasabi ng Biblia o sa doktrinang tinanggap Nila. nila sa iglesia, Yeah. hindi daw sa Diyos yun. Kaya aalamin natin yung mga doktrina nila. Meron po tayo, kapatid na Erwin, na pandoktrina na gamit ng Iglesia ni Cristo. Sumasalungat po ba? Malalaman ninyo maraming pagkakataon. Kaya yung mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo, sumubaybay kayo. Meron kayong matututunan. Hindi po natin patutunayan mali sila o tama kami, kundi ano po ba talaga ang tama. Ngayon, meron pa kayong isang binasa, kapatid na Erning yung sinasabi niya na kapag kaanya ikaw ay lumabas doon sa iglesia nila, di ba? Ano Yeah. raw yun? Ano daw Meron ang pang pinili? sinasabi doon sa kanyang pagtuturo na kung ikaw ay hanapin natin ano. Ito ay
walang, ito'y biglaan ito mga kapatid 'no? Walang hahanapin lang natin yung sinabi nung taong yon. Yan po ay nasa internet, naka-record yung mga sinabi niya at Naka-record yan nakapaskil pa. basta Mm. ang diwa nung kaniyang itinuturo, pagka ikaw ang wika ay gumawa ng ikaalis mo sa iglesia at ikaw ay naalis, ay ang pinili mo kamatayan. Yun ang diwa nung kanyang, Yeah. pagtuturo, eh. Alam niyo, kapatid na Erning, malawak yang sinabi niyang yan eh. Pero tama kaya siya? Ayan. Alin ba talagang tama? Kasi may mga hint po na ganyan. Ang bawat preacher, merong ganyang panukala sa mga miyembro nila eh. Maging ang Katoliko, ganyan din eh. Yun lang daw ang tunay na iglesia. Paniniwala ng maraming Katoliko, ang Iglesia Katolika, ang iglesyang kay Yahusya. Ang ipaniniwala ng Iglesia ni Cristo, ang Iglesia ni Cristo, ang iglesyang kay Yahusya o kay Kristo. Yun ang kanilang paniniwala. So, ang Iglesia ni Cristo, yan ang paniniwala nila, sila tunay. Ang Iglesia Katolika, yan ang paniniwala nila, sila tunay. Ang mga Protestante, ganun din ang paniniwala nila. Lahat ng preacher, nagkiklaim, dito lang kayo. Kasi nga, kapatid na Erning, dyan mo makikita, nag-aagawan ng miyembro eh. Di ba? Oo, membership Nag-aagawan ng ito. miyembro. Pero pag pinag-aralan niyo po ang Biblia, na sabi ng Panginoong Yahusya, kilala ko, tupa ko. Kahit na saan mo ilagay na ano yan, na iglesia yan, kilala ko, tupa ko. Eh yung ng pinuno na yan, yung Papa, sabi niya, kahalili siya ng Kristo. Kilala niya ba yung tupa ng Kristo? O yung tagapamahalang pangkalahatan daw ng iglesia ni Kristo. O brother, tatanungin kita, kilala mo ba yung kay Kristo? Eh dyan lang sa iglesia, kinabibilangan mo eh. Ang dami-daming hindi naman kay Kristo. Oh, dyan pa lang makikita mo na wala kang alam tungkol kung sino ang sa Kristo. Kaya masamang lahat ng mga religion, kapatid na Erneng, walang ginawa kundi mag-claim. Kaya hindi natin sasabihin, mali kayo. Hindi naman nila tatanggapin yun eh. Tama kami. Hindi naman nila tatanggapin yun eh. Yung mga Mhm. tagapakinig, inyo pong isipin, alin ang tama? Nasaan ang tama? Yung bang nasa Biblia, sinabi niya? O yung sinasabi niya sa nasa Biblia daw ay pinipilipit niya? Yan po ang tema ng ating mga pag-aaral sa taong ito. No? Lagi, ipipresenta natin yan sa inyo. Kapatid na Erning? Tama at, yun nga, samantalang tayo ay nag-umpisa sa taong ito 'no, kaya tuloy lang ang ating, pamumuhay, mga anak natin ay nag-aaral, mga apo'y nag-aaral, mga nasa edad na nating mga anak ay nagsisipaghanap buhay. Normal ang takbo ng buhay ng tao. Patuloy po, hindi natin puwedeng iwasan 'yan, hindi Yeah. natin puwedeng tanggihan 'yan, tungkulin po natin 'yan, eh. Pero ano po ang sinabi ng mangangaral na anak ni Haring David? Eto, pakinggan po natin. Next slide po. Unang slide pala, in fact, ay yung ating babasahin. Ito ang sinabi ng mangangaral na anak ni David, na hari ng Jerusalem. Yan ay si Haring Solomon. Mhm. Walang kabuluhan ng lahat. Ano ang pakinabang ng tao sa pagpapakahirap niyang magtrabaho sa mundong ito? Lumilipas ang isang henerasyon at napapalitan. Pero ang mundo ay hindi nagbabago. May mga bagay pa ba na masasabi mong bago? Nariyan na yan noon pa, kahit nung hindi pa tayo pinapanganak. Yeah. Ito'y pangangaral ng Haring Solomon, kapatid na Jeriel, na tumutukoy sa tao sa kanyang kabuuan. Ang sabi po ng anak ni David na hari ng Jerusalem, walang kabuluhan ang lahat. Ano ang pakinabang ng mga tao sa paghihirap niyang magtrabaho sa mundong ito? Ha? Lilipas ang isang henerasyon, papalitan yan. May nagbago ba sa mundo? Hindi, walang pagbabago. May mga bagay pa ba na masasabi mong bago? Nariyan na yan, sabi niya, noon pa kahit nung hindi pa tayo ipinapanganak. Tama. Oo. So, hindi lamang yan. Ito pa, next slide. Ito pang sabi ni Haring Solomon. Sinubukan kong magpakasaya sa pag-inom ng alak. Uminom ng alak si Solomon, ano? Pero tuloy natin, ha? Kahit na marunong ako, sinubukan kong gumawa ng kamangmangan. Naisip ko lang na baka yon ang pinakamabuting gawin ng tao
sa maikling buhay niya dito sa mundo. Gumawa ako ng mga dakilang bagay. Nagpagawa ako ng mga bahay at nagtanim ng mga ubas. Ako ang pinakamayaman at pinakamarunong na taong nabuhay sa buong Jerusalem. Nakukuha ko ang lahat ng magustuhan ko. Ginawa ko ang lahat ng inakala kong makapagpapaligaya sa akin. Nasiyahan ako sa lahat ng pinaghirapan ko. Ito ang gantimpala sa lahat ng pagsusumikap ko. Pero nang isipin kong mabuti ang lahat ng ginawa at pinaghirapan ko, naisip ko na walang kabuluhan ang lahat ng pinagsikapan ko rito sa mundo. Kaya ano ang makukuha ng tao sa lahat ng pagsusumikap niya rito sa mundo? Kaya si Haring Solomon, no, yan ay self-explanatory. Sinubukan niyang uminom, sinubukan niyang maging gumawa ng mga gawain ng mangmang, na may kamangmangan. Yung mga Sapagkat sabi nga, may kalokohan, may kalokohan, kalokohan si napakinggan. Haring Oh, Solomon. yeah. Kasi naisip nga niya, sabi diyan, naisip ko lang na baka yun ang pinakamabuting gawin ng tao sa maikling buhay niya dito sa mundo. Yeah, Ano, mag-enjoy. ano, Hmm? yun ang akala niya. Sinubukan niya rin. Tinesting niya. Di ba? Ngayon, ang sabi pa nga niya, gumawa pa ako ng mga dakilang bagay. Maraming mga bahay siyang ipinagawa, mga tanim. Siyempre, siyang pinakamarunong at pinakamayaman ng panahon niya. Mhm. At bilang hari, nakukuha ko lahat ng magustuhan ko. Ganyan pala ang naging karanasan ni Haring Solomon. Ang sabi niya, ginawa ko lahat ng inakala kong makapagpapaligaya sa akin. Ang totoo nga niya na nagawa nga niya, siya ang may 300 asawa, nagdagdag pa ng 700 Yeah. kabit ano. Sabi nga, meron siyang 700 asawa, meron pang 300 Ay, concubine. na-invert na, tama pala yun, ano? I stand corrected. Kaya talagang ang ginawa nitong si Haring Solomon ay talagang mararamdaman natin nagpakaligaligaya yung tao. Lahat ng gusto niyang magdudulot ng ligaya sa kanya, ginawa niya. Pero anong kanyang konklusyon, kapatid na Jirel? Ang sabi niya, Pero bago siya nagkonklusyon, sabi niya diyan, nasiyahan ako sa lahat ng pinaghirapan ko. Nasiyahan naman siya. oo. Pero Nasiyahan siya. Mhm. kasiyahang pansamantala, sabi niya, Aha. passive lang yun. Ngayon, ang sabi pa nga niya, ito ang gantimpala sa lahat ng pagsusumikap ko. Oo. Inani niya yung kanyang pinaghirapan. Yeah, nasiyahan siya doon sa pinaghirapan niya. Yun Oo, ang gantimpala. yeah. Pero sa bandang huli, sa versikulo 11, kung mapapansin niyo, sabi niya, pero nang isipin kong mabuti ang lahat ng ginawa at pinaghirapan ko, naisip ko na walang kabuluhan ang lahat ng pinagsikapan ko rito sa mundo. Yan. Kaya ang kanyang konklusyon sa lahat ng ginawa niya, kapatid na Jeriel, iisa lang. Wala ang wikang kabuluhan lahat ng pinagsikapan ko dito sa mundo. Kaya anong wika makukuha ng tao? Yan ang tanong niya. Ano ang makukuha ng tao sa lahat ng pagsusumikap niya rito sa mundo? Yeah. Sagutin natin. Anong makukuha natin? Hindi, pansamantalang ligaya lang. Puro pansamantala eh. Di ba, kapatid na Jeriel? Katulad ng binanggit nga ng kapatid na Jeriel noon, itong bahay na tinitirhan natin, di tayo aabot ng 100 dito, iba na nakatira. Baka Exactly. 5 years lang eh. Ang iba nga 10 years lang, iba na nakatira. Exactly. Kung alam lang Diba? ni Solomon na yung kaharian ng kanyang ama na si David, di Oh, ba na yun? Iba na yung nandun. yeah. Di ba? At Totoo least yun. kilala pa sila dahil sa ipinasulat ng Diyos ang pangalan nila. Tayo, kapatid Yeah. na Erning. Pero ang isang gusto nating ipapuna sa mga tagapakinig at taga-subaybay natin ngayon, yung sinabi ni Solomon dyan, pero nang isipin kong mabuti, malalaman mo lang na walang kabuluhan pag nag-isip kang mabuti. Tama. Okay? Marami kasing tao, hindi naman na nag-iisip eh. Wala. Kung Wala. nag-isip ka, hindi naman nag-isip mabuti. Hindi. Ano pa baga yung kanilang isip, hindi, basta ako, nasiyahan ako, mamamatay ako anyang Maligaya. ngiti. Sabi yan, nakangiti. Teka Hindi. muna, hindi yan ang tinutukoy ni Solomon dun eh. Pag-isipan mong mabuti, meron siyang sinasabi dito na dapat maunawaan ng tao na nagbabasa
ng sinabi ng isang hari na matalino at isang haring inilagay ng Diyos na maghari sa kanyang bayan, gaya ni Tama. Solomon. Sabi ni Solomon, walang kabuluhan eh. Ba't wala ng kabuluhan, kapatid na Ernie? Eh samantalang lumigaya naman siya. Aba, yan ang ating sunod na mga babasahin pa. Yan. Kaya Yun. kaya kaya yung tanong niya sa 22, kaya ano ang makukuha ng tao sa lahat ng pagsusumikap niya rito sa mundo? Yan ang tanong na iniiwan sa atin ni Haring Solomon. Ako, sasagutin ko yan, nasa isip ko na. Si kapatid na Jeriel, ganun din, may sagot na rin siya. Yeah. Kayo kaya, mga tagapakinig, yan bang tanong ni Haring Solomon na yan ay nasasagot na po natin? Nasa inyo na po namin iniiwan ang kasagutan. Ano pa ang payo ni Solomon sa tao? Next slide po, pakibasa natin ito, kapatid na Jeriel. Ang pinakamagandang gawin ng tao ay kumain, uminom, at pakinabangan ang mga pinaghirapan niya. Naalaman ko na galing ito sa Diyos. Dahil paano natin makakain at mapapakinabangan ang mga pinaghirapan natin kung hindi ito ibibigay ng Diyos? Maganda yung kanyang sinasabi, di ba? Diba? Naisip ko na walang pinakamabuting gawin ng tao kundi magsaya at gumawa ng mabuti habang nabubuhay. Excuse me po. Gusto ng Diyos na kumain tayo, uminom at magpakasaya sa mga pinaghirapan natin. Excuse me na, Ka-Erning. Sige, tuloy lang, tayo parehong inuubo kaya gano'n lang yan. Kaya diyan po, mga kapatid, sa binasa ng kapatid na Jeriel, ang pinakamagandang gawin ng wika ng tao ay kumain, uminom at pakinabangan ang mga pinaghirapan niya. Nalalaman ko ang wika na galing ito sa Diyos. Ibig lang sabihin po ay ang biyaya na ating pong tinanggap ay nabunga ng ating pagpapagal. Ano ho? Yan ay galing sa Diyos yan sapagkat una, kung wala tayong lakas, galing sa Diyos yan paano tayo makagagawa? Kung wala tayong buhay, di ho ba? Kaya ang sabi niya sa 25, dahil paano natin makakain at mapapakinabangan ang mga pinaghirapan natin kung hindi ito ibibigay ng Diyos. Kaya bigay talaga ng Diyos yan. I-enjoy natin, mga kapatid. Bakit? Maikli itong buhay natin Ang sabi pa niya dyan sa 3, naisip ko na walang pinakamabuting gawin ng tao kundi magsaya at gumawa ng mabuti habang nabubuhay. Ay yan ang dapat nating matutunan po riyan. Maikli itong buhay natin. Happy New Year 2024. Di ho ba? Nagsaya ang tao. Dapat lang sapagkat isang taon na nakaraan na tayo ay nakabangon, bagsak, bangon, nagkasakit, gumaling, at salamat sa Panginoon Diyos. Pero ang sabi niya, Haring Solomon, matagal na ipinasulat sa Biblia, ang sabi ay gumawa ng mabuti habang nabubuhay. Gusto ng Diyos na kumain tayo, uminom at magpakasaya sa mga pinaghirapan natin dahil sa ang mga bagay na ito, regalo niya sa atin. Alam kong ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay magpapatuloy magpakailanman at wala tayong maaaring idagdag o ibawas dito. Ginagawa ito ng Diyos para magkaroon tayo ng paggalang sa Kanya. Bueno, anong konklusyon? Dahil sa ang ating buhay po ay maikli, gawin natin ang mabuti. Gumawa tayo ng mabuti habang tayo po ay nabubuhay. Ang mabuti ay ang salita ng Panginoon Diyos. Sundin natin ang salita ng Diyos. Huwag tayong lumihis doon. Yung salita ng Diyos ay ating pong ikangay sampalatayanan. Katulad ng Biblia, ginawa ng Diyos yan. Ipinasulat niya, huwag nating dagdagan. Huwag nating bawasan. Di ho ba? Bakit? Masama po magdagdag Masama rin ang magbawas. Ang magdagdag, daragdagan ng salot ang kanyang buhay. Ang mag-aalis, aalisin naman ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay. Kaya anong kailangan? Kailangan po na sundin natin kung ano talaga ang nakasulat na salita ng Panginoon Diyos. Di ho ba? Pero sa ating pagsunod,
atin hong pinag-aralang mabuti. Ginamit natin ang ating common sense. Hindi ho tayo nakinig lang sa tinuro ng tao sa tayo sumampalataya. Nandoon yung deception eh. Nandoon ang pandaraya. Pagka tayo ay tagapakinig lang at hindi nagbabasa. Kailangan po nakikinig ka, basahin mo pa para matyak natin na ang itinuturo nito ay totoo. Sapagkat ang ibang mga tao, ibang mga mangangaral, ano ho, napapansin natin at kitang-kita at nadidinig po natin, binasa ang talata ng Biblia, tama ang binasa. Pero habang sila nagpapaliwanag, iba na ang kanilang ipinapaliwanag. Iba na kaysa nakasulat o iba na sa ibig na ituro nung nakasulat ng sumulat nung talatang yon. Katulad halimbawa ng salita ng ating Panginoong Yahusya na ako at ang Ama iisa. Para sa ibang mga relihiyon, iisa daw sila sapagkat Diyos. Samantalang ang tinutukoy naman ng ating Panginoong Yahusya ron, sa sinabi niya, ako at ang Ama iisa, pag binasa natin ang konteksto, ang mga tupa sa kamay ko hindi mapapahamak. Ang mga tupa sa kamay ng aking Ama ay lalong hindi mapapahamak. Ako at ang Ama iisa. Sila iisa sa pangangalaga ng tupa. Kailanman hindi sila iisa sapagkat Diyos, sapagkat ang ating Panginoong Yahusya mismo may sabi, ikaw Ama, ang makilala nila na iisang Diyos na tunay. Kaya yung mabuting dapat natin gawin, kung ano yung nakasulat, yun ang ating sampalatayanan. Yun ang ating dapat na ibahagi, gawin, at araw-araw nating i-share sa ating kapwa-tao. Yun ang mabuti. Di ho ba, mga kapatid? Kaya ano pang nakita ni Haring Solomon na nangyayari sa mundo na ito'y dapat din nating mapansin. Tuloy natin ang basa. Next slide po. Ito. Nakita ko ulit ang mga pang-aapi rito sa mundo. Umiiyak ang mga inaapi. Pero walang tumutulong sa kanila dahil makapangyarihan ang mga umaapi sa kanila. Kaya nasabi kong mas mabuti pa ang mga patay kaysa mga buhay. Pero higit na mabuti ang mga hindi pa ipinapanganak na hindi pa nakakakita ng kasamaan dito sa mundo. Mga kapatid, ang ating pong binabasag ito'y puro sulat ito ni Haring Solomon eh. Di ho ba? Sabi niya, nakita ko ang wika, mga pang-aapi rito sa mundo. Kaya marami biktima ng mga opresyon. Sino po yung umaapi? Yung nasa kapangyarihan. Sino yung inaapi? Yung walang kapangyarihan. Kaya yung mga inaapi ay pwedeng kasuhan nung nasa kapangyarihan. Pwedeng silang tanim ng kung ano-ano at palalabasin, yun ay pag-aari ng isang taong ito para ma-charge yung tao. Di ba? Kaya hindi lahat na nakabilanggo ay nagkasala. Mayroon diyang mga tao, biktima lang ng opresyon. Biktima ng pang-aapi. Kaya ang sabi ni Haring Solomon, nasabi ko, mas mabuti pa yung mga patay kaysa mga buhay eh. Teka muna, kapatid na ministro, paano naging mabuti yung patay sa buhay? Kasi yung mga buhay, inaapi ka naman, mas maiging patay ka. Di ba? Mas maiging pa yung patay eh. Di ba? Kaysa buhay na inaapi. Ang inaapi, hirap yung katawan, hirap ang damdamin. Di ba? Pero sabi niya, higit na mabuti ang mga hindi pa ipinapanganak. Kaya mas pabor pa itong si Solomon doon sa mga hindi pa ipinapanganak. Bakit nga? Na hindi pa nakakakita ng kasamaan dito sa mundo. Ibig sabihin, hindi nila mararanasan ang kasamaan sa mundo. Kaya dito sa mundo, mga kapatid, at mga kaibigang taga-subaybay natin, ang atin nakikita sa mundo ay majority kasamaan talaga. Masama isip ng tao, masama gawain ng tao, masama ang mata ginagamit sa pagnanasa. Di ho ba? Lahat naranasan natin yun eh. Di ho ba? Ang takbo ng mundo ganun. Kaya ang sabi nitong si Haring Solomon mas maigi pa yung hindi ipinapanganak eh. Di nakikita yung kasamaan dito sa mundo. O di ho ba mga kapatid? Totoo po yan. Ano pa ang nakita ni Haring Solomon na ibig niyang i-share sa atin? Next slide. Sa 4:7. Ayan.
May nakita pa ako sa mundong ito na walang kabuluhan. May isang taong nag-iisa sa buhay. Wala siyang anak at wala ring kapatid. Kaya pala nag-iisa sa buhay eh. Wala siyang anak, kapatid na Jeriel. Wala pa rin siyang kapatid. Pero wala siyang tigil sa pagtatrabaho. At hindi na nakukontento sa kanyang kayamanan. Sinabi niya sa kanyang sarili, hindi na ako nakakapagsaya dahil sa sobrang pagtatrabaho. Naalala ko tuloy, nag-day off tayo, di ba kapatid na Jeriel? Nagpahinga tayo sa trabaho natin. Ito, sabi ni May Solomon, tuloy natin. Pero wala naman akong mapag-iiwanan ng aking mga pinaghirapan. Wala itong kabuluhan at napakalungkot na ganitong klase ng buhay. Isa pa yan sa nakita ni Haring Solomon. Ibig niyang i-share sa atin, kaya natin pinag-aaralan eh. Wala siyang anak, wala rin siyang kapatid, pero wala siyang tigil sa pagtatrabaho at hindi nakukontento sa kanyang kayamanan. Alam niyo, masama ang tamad eh, pero ang puro trabaho ka na lang at wala nang pahinga at wala kang contentment sa kayamanang iyong tinatamasa, hindi rin maganda yun. Di ba? Kaya sabi niya, hindi na ako nakakapagsaya dahil sa sobrang pagtatrabaho. Kailangan magtrabaho sapagkat walang tigil ang bills. Nandiyan ang bills, buwan-buwan. Pag tumigil ka, matatampagan ka ng bills. May mortgage house ka, nagbabayad ka ng mortgage. Pag hindi ka nakapagbayad, darating ang panahon. Aba, ipaalisin ka dyan. Diba? O diba? Kaya magtatrabaho. Pero huwag yung sobra. Kailangang pahinga naman. At makontento tayo sa ating pong tinatanggap na biyaya. Kaya sabi nga ni Haring Solomon wala itong kabuluhan at napakalungkot na ganitong klaseng buhay. Habang pinag-aaralan natin, dapat tayo nagmumuni-muni. Oh, Kapatid Nering, medyo pasensya na kayo, medyo kumati po yung ating lalamunan. okay lang yun. Natural yan. Ako nga, barado ilong ko ngayon. Pasensya na kayo mga kapatid. Tayo dito ay Usong-uso ngayon dito sa Amerika yan. From east to west. Merong mga flu, colds. Yan ang yan ang Amerika eh. Merong mga ganyang season. Ito po yung season na yan ngayon dito. Pero at least hinga, ano? At saka hindi tayo nang aape. Ayan. Ayos lang ho. Kahit na ito natural lang po ito. Wala ritong editing sa amin eh. Kung ano nakikita Alam nyo, nyo, kapatid what you Nerdy, see. kanina yung binabasa natin na merong naaapi. Kasi merong nang aapi. Ang iba naaapi, mahihirap na nga, pinipilit pang magbigay doon sa kanilang simbahan. Aba, oo. Kaya pang-aapi yan eh. Kaya may paglalagyan yun yung mga taong ganyan ang ginagawa sa mga kapwa niya tao. Pinasasampalatayan nila yung tao sa hindi naman sinasabi ng Diyos. At wala silang pinupuntirya kundi yung pinaghanap buhayan ng mga kaanib nila na ibigay doon sa kanilang relihiyon o ibigay sa kanilang simbahan o ibigay sa kanilang iglesia. Mananagot kayo sa Diyos. 100% yan. Mananagot kayo sa Diyos. Bakit? Ayaw ng Diyos nung may naaapi at merong nang aapi. O, yan ang isa sa mga pang-aapi na ginagawa ng iba, kapatid na yan. Kaya, sa mundong ito, may nang-aapi, may naaapi. Yung mahihirap, lalong naaapi. Sino ang nang-aapi sa kanila? Di yung mga kumakamkam nung hindi naman yung konti nilang naipon, kinakamkam sa kanila. Di lalo na kapag binigyan mo ng takot ang tao, tinatakot mo sa pangalan ng Diyos, no? Para makuha mo lang yung abuloy nila sa iyo. Pero yung teksto na yan, di naman nagtatrabaho yan. Walang ginawa yan, kundi umupo at mag-utos. Yeah. Yeah. Ang Kristo, kapatid na Jeriel, ay naparito hindi upang paglingkuran. Yeah. Hindi upang maglingkod. Yan ba mga leader ng relihiyon na yan? Yan ba'y bumababa para magdalaw? Hindi, nakaupo lang sa trono yan eh. Hindi, Utos lang ng puro utos yan. utos lang yan. Kunyari lang yan, nag-uopisina, pero hindi naman nag-uopisina yung mga yan. Naglalaro lang ng May mga taong gumagawa para sa kanila. Mag-research lang nung ito yung mga bagay eh. Yung mga kapwa nila ministro pinahirapan pag hindi pa nila nagustuhan yung ni-research pinaparusahan.
Totoo po yun. Ngayon, kanina nakita natin, narinig po natin, ang ipinayo ho sa binasa nating talata, ano ho? Ang sabi ni Solomon sa tao ay kailangan magbigay tayo ng lugod sa Diyos. At ang isa sa nakalulugod sa Diyos, siyempre pa, ang sumamba at maghandog. Subalit, anong dapat matiyak ng taong naghahandog? Basahin po natin. Ito, kapatid na Jeriel, sa 5:1, no? Ito, babasahin ko na. Mag-ingat ka sa ikikilos mo kung pupunta ka sa templo ng Diyos. May templo noon eh. Siyempre, panahon ni Hari Solomon. Yeah, sa Di ba? panahon ng Israel yan eh. Panahon ni Haring Solomon. Yeah. Pero Yeah. yung templo na yan, hindi na uso ngayon yan. Dito sa panahon ng Kristo o Hindi na. panahon ng Yahusha. No, hindi na yan. Oo. Tama. Ang sabi niya, mag-ingat ka sa ikikilos mo sa pupunta ka sa templo ng Diyos. Mas mabuti pumunta ka roon na handang sumunod sa Diyos. Ayan. Yan ang point dyan. Hmm. Di ba? Ang iba, pupunta lang dun sa sambahan para lang magtaob ng tarjeta para magdalawin ng katiwala. Kaya pakikita lang yung bago niyang damit. Oo, makapagsuot ng bagong damit, makapag-display ng bagong Mercedes-Benz na second hand Ayan. o ano man. Di ba? Pagandahan minsan, pagarbuhan eh. O, di ba? Ituloy na natin. Totoo naman ang sinasabi natin eh. Tama ang sinasabi ni Haring Solomon. Mas mabuting pumunta ka roon na handang sumunod sa Diyos kaysa maghandog na gaya ng paghahandog ng isang mangmang. O, kita nyo, paghahandog na yan, meron palang mga naghahandog na mangmang. Sino yon? Na hindi alam kung ano ang mabuti at masama. Aba, una, magbigay lugod sa Diyos. Anong isa sa paraan? Pagpunta sa templo, panahon nila. Ang tanong, ano dapat mong nasa isip pag ikay pupunta sa templo? Handa kang sumunod. Pero pagdating sa paghahandog, huwag kang maging mangmang. Bakit? Mayroon bang naghahandog na mangmang? Bakit mangmang? Hindi alam kung ano yung mabuti at masama eh. Sino yung mga naghahandog na mangmang na masama? Di yung naghandog lang ng handog na hindi inaalam kung saan napupunta yung kanyang inihahandog. Hindi lang Sino yun, yung kapatid naghahandog? Erling. Pinilit sa kanila, di ba? Ayun ang Pinaniwala masama. sila na kailangan taon-taon lumalaki handog mo. Mangmang ka. Ano po ba yung isang salita ng mangmang sa magandang balita? Tanga ang nakasulat doon eh. Ayun, tanga yung nakasulat eh. Kaya katangahan yan. Huwag kayong magdaramdam. Kasi minsan, pag sinabi ng Biblia yung talaga kung sino tayo, minsan masusundot yung ating pride eh. Masusundot yung ating damdamin. Pero totoo yun dahil salita ng Diyos yun eh. Kaya kung ikaw'y maghahandog, nagwag kang maghahandog na para kang isang tanga o isang mangmang na kung ano iniatas noong iyong leader, ayun naman ang gagawin mo. Maghahandog ka naman. Yung pinaghirapan mo, dadalin mo doon. Ng paniniwala mo, pagpapalain ka ng Diyos. Yung leader nyo, pinagpala na nung handog mo eh. Ano katunayan? Nakabili siya ng maraming laruan. O, di ba? Yeah. Nung laruan ang binili niyang isang yan. Tapos sasabihin pa sa inyo, pag umalis kayo dito, pag nawala kayo sa iglesia, ano raw? Kamatayan Kamayang ng pinili nyo. Isipin mo yung mga salitang yan. Yung mangmang o yung tatanga-tanga, paniniwalaan yon. Matatakot na maalis. Kaya yon, naghahandog. Naghahandog ng isang mangmang, sabi ng Biblia. Hindi alam kung ano mabuti at masama. Ano ba yun? Di mo alam kung ano tama at mali. Tama yun. Yeah. Mm-hmm. Ito pa sa 15. Kung paanong hubad tayong ipinanganak mula sa sinapupunan ng ating ina, hubad din tayong mamamatay. Totoo po yan. Walang ipinanganak na may damit ka agad. Wala. Wala pa ako nakita no, kapatid Erning. Ito pa, hindi natin madadala ang ating mga pinaghirapan. Totoo po yan. Napakalungkot isipin. Ipinanganak tayong walang dala, mamamatay tayong walang dala. Kaya ano pang saysay ng mga pagpapakahirap natin para lang tayong humahabol sa hangin na walang napapala. Ang buhay natin ay puno ng kahirapan, kaguluhan, sakit at galit. Kaya yan, totoo po yan. Ang buhay natin ay puno ng kahirapan, kaguluhan, sakit at galit. Kaya kung nakikita nyo kami rito na nagtuturo sa kabila ng aming pag-ubo, gagawa ng taglamig dito sa Amerika, yan ang buhay natin, no? Hindi ho kami nagpapaimbabaw. Ayan, no? Ang buhay natin puno
ng kahirapan, kaguluhan, sakit at galit. Yan. Yan. Yan ang buhay ng tao, mga kapatid. Oho. Tayo po ba punong-puno ng galit? Hindi ho. Hindi Sabi nga tayo gano'n. yan, naalis na sa atin yan. Yung buhay dito sa mundo, puno ng kahirapan. No? Yung maraming talagang naghihirap. Kaguluhan, totoo yan. Sakit at galit. Pero yung galit, pwedeng alisin. Di ba? Pwedeng alisin yung galit eh. Galit ba kami doon sa Iglesia ni Cristo? Ba, hindi ho. Hindi kami galit. Saan tayo galit? Galit tayo sa mali. Yun eh. Kaya, Walang masamang magalit ka sa mali para ang gawin mo tama. Di ba? So, sa kapatid, itong binasa ng kapatid na Ernie, no? Talagang nagaganap sa panahon natin. At dahil sa mga bagay na ito, nasabi ni Solomon, lahat ng pinaghirapan ko, walang kabuluhan eh. Nakita nyo? Pinag-isipan ko mabuti yan eh. Nung pinag-isipan niyang mabuti, kapatid na Ernie, hindi lang niya pinag-isipan, isinulat niya. sinulat niya. Isinulat niya. At ang ginawa naman ng Diyos, ano po ginawa ng Diyos? In-inspire niya na mapasulat sa Biblia. Makasama Pinasihan. doon sa Biblia. May matututunan tayo ngayon. Kung mag-iisip din tayo katulad niya, mag-iisip tayong mabuti. Yung malaman natin yung tama at mali. Tama po bang maghandog? Aba, opo. Katalinuhan po bang paghahandog? Aba, opo. Pero mayroong isang paghahandog na hindi dapat na mangyari sa atin. Ano po yun? Yung paghahandog ng isang mangmang. Oh, Tama. huwag kayong maghahandog dahil sa kamangmangan. Alam natin, ang paghahandog, sa simula't simula pa, ibinabatay na doon sa giniginawa. Kaya kung ikay biniyaya sa taong ito, o hindi ang handog mo'y masagana. Paano kung sa taong ito, ang biyaya sa iyo hindi kasing sagana noong nakaraang taon? By natural. Edi kung ano batay doon sa taong ito, doon mo No? paliliya. Hindi, doon sa Iglesia ni Kristong pinanggalingan natin. Gusto nila, taon-taon, ano man ang nangyari sa buhay mo. Yung handog mo noong nakaraan, isurpas mo. Yun ang tinuturo nila. Yeah. Pag sumunod tayo ron, paghahandog yon ng mga mangmang. Tama po yun. Ngayon, mga kapatid, ano pa ang ating matututunan sa pangangaral nitong si Solomon? Next slide. Pakibasa na. Ganyan yan. Mas mabuting pumunta sa namatayan kaysa isang handaan dahil ang lahat ay mamamatay. Dapat ay lagi itong isipin ng mga buhay pa. Ang kalungkutan ay mas mabuti kaysa kaligayahan dahil ang kalungkutan ay nakakatuwid ng buhay ng tao. Laging iniisip ng marunong ang kamatayan. Pero ang hangal, ang laging iniisip ay kasiyahan. Yan. Hindi ba? Yan ang laging iniisip. Paano ko ba paliligayahin itong mga to? Maglagay nga tayo ng kick-off. Maglagay nga tayo ng ganito. Maglagay nga tayo ng programa. Maglagay tayo ng kompetisyon ng mga awitan. Ano pa? Maglagay tayo ng sports festival. Cup na kung ano mang cup yung sinasabi nila. Yan ang iniisip ng mga mangmang eh. Kung papaano yung mga mangmang din, pasusundin nila. Laging iniisip ng marunong ang kamatayan. Pero ang hangal, ang laging iniisip ay kasiyahan. Ayan, ang laging iniisip ng mga hangal. Sinubukan kong intindihin ang lahat ng nangyayari dito sa mundo sa pamamagitan ng aking karunungan. Akala ko maintindihan ko, pero hindi pala. Si Solomon yan. Sabi niya, akala ko maintindihan ko, hindi pala. Hindi ko kayang intindihin ang mga nangyayari dahil mahirap talagang maintindihan. At walang sino man ang makakaintindi nito. Walang sino man, sabi ni Solomon, ang makakaintindi nito. Pero patuloy akong nag-aaral at nag-uusisa. Ayan ang isang mahalaga para makamit ko ang karunungan at masagot ang aking mga katanungan. At para malaman ko kung gaano kahangal ang taong gumagawa ng masama at kung gaano kasama ang isipan ng taong gumagawa ng kahangalan. Isipin mo yung ganda ng sinabi ni Solomon. Sabi niya, gaano kahangal ang taong gumagawa ng masama? Gusto niyang malaman yun. At kung gaano kasama ang isipan ng taong gumagawa ng kahangalan. Ayan, kapag masama ang kahangalan, sa salita natin,
Masama yung katangahan. Sabi nga po ng kawikaang Pilipino yung mga Pilipino Oo. sabi nga mabuti pa yung loko-loko may ospital. Yung tanga, Walang ospital sa tanga walang eh. gamot yan. Walang gamot yan. Kaya masama pag tatanga-tanga tao o pagka hangal ang tao. Ano yung hangal? Hindi mo alam ang tama at mali. Akala mo tama, mali pala. O di ba? Mhm. Akala mo naman mali, yun pala yung tama. Tama. Bakit nga? Hindi kasi nagsisiyasat Kaya sabi ni Solomon dito, patuloy ako nag-aaral, nag-uusisa. Yun. Kaya, Beryano. mga kapatid, yung mga iglesia ni Kristong kaibigan, kamag-anak at mga mahal namin sa buhay, nag-uusisa ba kayo? O prenting-prenting na kayo dahil meron kayong grupo, meron kayong samahan. Bigay na lang kayo ng bigay. O bigay na lang tayo. Meron naman kapila, meron ganito. Hindi naman Yeah. inyo yung kapila na yan Doon yan sa tagapamahalang pangkalatan nyo. Pag gusto nyo ibenta yan, pipirma siya, benta. Dito sa Amerika, ilan na yung binenta? O, di ba? O, bili tayo nun, bili tayo nito. O, yan ang ginagawa nila It's just like, sabi nga, realty. Okay, Realty. magdaramdam, magsasabi kami ng totoo. At saka sabi nga ng Biblia, ang pasugo sa huling araw na ito, durugin yung mga ngaral na yan. Kaya yung tagapamahalang pangkalahatan ninyo, sumagot ka ng tama. Yan ang hamon namin sa iyo. Hindi kami galit. Galit kami doon sa maling aral. Sapagkat yung maling aral, nakakadaya sa tao. At ang tao, pag doon sumama, nagiging hangal. At sabi nga ni Solomon, gaano kasama ang isipan ng taong gumagawa ng kahangalan? Yan ang Gusto tinutupas niya natin. maarok yan. Yeah. Mahirap arokin no? Pero sabi niya, hindi ko maintindihan mga nangyayari sa mundo eh. Yeah. Oh, Hindi rin mahirap natin maintindihan. maintindihan bakit yung mga iglesia ni Cristo hanggang ngayon nandiyan pa Pero reklamo naman ng reklamo. Hindi ba? Yun nga Alam eh. niyo, huwag kang sundin ninyo yung mga nakikinabang sa abuloy nyo. Ang sundin ninyo yung nakasulat. Sabi nga yung pupunta ka sa templo, no? Ang Nakahanda kang isipin mo, sumunod. paano mo masusunod yung kautusan? Dahil mas mahalaga yung pagsunod kaysa doon sa mga handog na bibigay nyo. Exactly. Kaya dyan sa binasa po natin, maliwanag na itong si Haring Solomon, inihikayat niya ang mga tao na gumawa ng mabuti sapagkat ang nakikita niya sa mundo ay walang kabuluhan ito Kasamaan, kung ano-ano ang mga nagaganap sa paligid ng tao. At maging sa tao mismo na gumagawa. Isipin mo, naglilingkod ka na, pero paglilingkod na may kahangalan. By sino? Sinong matutuwa sa gawaing may kahangalan? Ito, Maging tayo, hindi tayo matutuwa ang Diyos pa kaya? yeah. Bigyan pa natin ng punto yung sinasabi natin kanina, kapatid na Erning. No. Kasi talagang gusto nating dikdikin durog yung mga pinagsasabi niyang mga leader na yan sa Iglesia ni Cristo Hindi dahil sa galit kami sa inyo, kundi yung sinabi nyo, maraming mga bagay na dapat questionin. Halimbawa, tayo, kapatid na Erning, dati tayong mga ministro diyan sa Iglesia ni Cristo. Kapag ka dumarating yung Disyembre, sabi nila, hindi tayo nakikisama sa Pasko, pero meron silang tinatawag para sa mga ministro na bonus. Ang tawag nila doon, BT, biglang tulong. Biglang tulong, yun ang tawag nila ron. Saan galing yun? Galing yun sa abuloy ng mga iglesia ni Cristo. Pagkatapos, yung mga ministro, bibigyan kayo ng tagubilin ng inyong mga di umano'y district minister, Ano ibibigay? Sumulat kayo doon sa pamamahala. Sino yung pamamahala? Doon sa EME, Sumulat kayo, magpasalamat kayo. Unang tanong ko, ba't ako magpapasalamat sa kanya? Sagutin nila yan. Sagutin niya, ba't ako magpapasalamat dyan sa tagapamahalang pangkalahatan nyo? Kung tinanggap ko yung biglang tulong ko. Yung biglang tulong ko galing sa abuloy ng iglesia. Di ba dapat sa Diyos ako magpasalamat? Tama. Pero Hindi sa bakit kanya. mo kami pinasusulat? Sumulat kayo sa tagapamahalang pangkalahatan at magpasalamat kayo. Bakit? Sagutin niyo yan. Lalo na yung mga tagapangasiwa na walang ginawa kundi, sabi nga, mag-brown nose doon sa kanilang tagapamahalang pangkalahatan. At ang marami doon sa mga tagapangasiwa na yun ngayon, tanggal na. Ano Tanggal na nangyari ngayon? Wala na naman kayong binatbat, sabi nga. Di ba? Wala na naman kayong tsapa. Katulad nung tagapangasiwang nagsasabi sa akin noon,
Tsapahan mo niya. O ikaw, may tsapa ka pa ba ngayon? O tansya na Wala na yung tsapa. wala na yung tsapa niya. Ang Puro hawak lang na kasi tansan. kayabangan eh. Ha? Hindi kami galit. Ah, Naghahayag kami ng damdamin. Dahil yaan, kahangalan pag sinunod natin yan. Kaya Gusto mga ng Diyos, kapatid, matalino. oo, Mhm. ang gusto ng Diyos matalino tayo. Mhm. Ang matalino nag-uusisa, Kaya, nag-aaral. Kaya sana ito, kayo ho, inuusisa natin. mag-aral kayo. Kahit kayong mga ministro, kayong mga ministro diyan sa Iglesia ni Cristo, mag-aral kayo. Please, mag-aral kayo. Yeah. Mag-usisa naman kayo. Tiyak matatagpuan kayo ng mga Yeah. aral na lihis talaga sa kalooban ng Diyos, eh. 'Di ho ba? Yung Walang mga tao, sinasabi, yeah, yung oo, mga sinasabi ng tagapamahalang pangkalahatan nila na hmm, akala mo nasa Biblia, uy, wala sa Biblia yung pinagsasasabi niyan. Ano katunayan? Nagalit ang Diyos sa salahi niyan. O, tingnan mo, nangyari sa lahi niya. Tingnan niyo kung ano nangyari doon sa kanyang buong angkan. Ha? Merong inabot na palo galing sa Diyos. Masakit sabihin yan. Pero para makita ninyo the big picture, it should be said. It should be said. It should be point out. Kailangan i-point out. Ngayon, yung mga nagmamahal doon sa sambahayan na yan, maaaring magdamdam kayo, pero hindi magdaramdam ang Diyos sa amin sapagkat pino-point out namin. Eh kung ang Diyos nga lahat ng mali noong kanyang mga inilagay na lingkod, ano po ginawa ng Diyos, kapatid na Erding? aba, Pinasulat eh. Di ba? yan, inihayag ng Diyos 'yon. Inihayag ng Diyos yun. Pinasulat eh. Ngayon, Pinasulat tapos na niya, yung Biblia. Kaya dito natin maihahayag sa pamamagitan ng mga salita rin ng Diyos na nakasulat na at malalaman natin kung ano naganap sa kanila. Masakit pong pakinggan. Hindi namin sinasabing gusto namin gawin ito. Hindi. Pero kailangan. Hindi dahil gusto, dahil kailangan. Ihayag po natin ito. yeah, katulad ng buhay ni Job, ang, magandang ni Haring Hezekias halimbawa, ang bahaging maganda lang ang itinuturo sapagkat i-a-apply nila sa sarili nila 'yun, eh. Yeah, i-apply nila. Oh, pero yung 15 taon na idinagdag ng Diyos sa buhay niya Naku. na kung saan naging palalo siya, hindi nila Yeah. tinuturo 'yun. Hindi na tinuturo yun. So, Ayaw yan nila po maging kapatid na palalo Erwin. si Mataw, eh, pagkamalaki. Kinoconceal. Oo, Hindi kinukunsip, hindi whole truth ang tinuturo ng Iglesia ni Cristo sa mga kaanib niya. tinatago. Oo. Para humanga ka kay Ezekias at ganun din ang paghanga mo doon sa pinuno ninyo, diyan na nagpapakilalang taga-malang pangkalahatan daw sila. Ha? So, maganda nga lang si David. Ano sinasabi? Ako'y banal. Ako'y banal. Yun ang sinasabi ni David. Pero Oo, tinuro pa nila ang nangyari kay David. Naggiliban ng Diyos ang sambahayan ni David. Pinag-away-away ng Diyos ang pamilya ni David. Yung mga anak ni David nag-away-away. Yung isang anak niya, ginahasa pa yung isang anak niya. Magkapatid. magkapatid. Magkapatid yan. Alam ba ng iglesia yan? Hindi tinuturo sa inyo. Sabi nila, hindi naman kailangan malaman. Ba't hindi kailangan malaman? Kaya nga pinasulat ng Diyos, ang nakasulat sa Biblia, kailangan malaman ng lahat ng sasampalataya at gagawiting batayan ng paniniwala nila ay ang Biblia. Kailangan alam natin lahat ang mga naroroon. Tama. Hindi tayo madadaya na gagamitin ng isang tagapagturo ang isang magandang bagay at i-apply. Sila daw yon. Parang sasabihin pa nung ministro ng iglesia, ano sinasabi? Gaano tayo kamahal? Ano ang ibibigay ng pamamahala sa pagmamahal sa atin? Tapos ang babasahin yung ginawa ni Pablo. Oo, 'yun ang kataka-taka dun, eh. Yeah. Oo. Saka ako'y nakapakinig pa ng teksto nila 'no, na ano ang hinihingi at idinadalangin ng ating tagapamahalang pangkalahatan, yung present na tagapamahala nila, pangkalahatan. Mhm. Tapos binasa yung sulat ni Haring David. Ay ibig lang sabihin yung talatang sinabi ni Haring David, yung bang nilalaman ng puso nitong tagapamahalang pangkalahatan nila. Sabi Wow! niya, ano lang Ano-ano yan eh. yan? Pag ang tao naniwala dyan, sa mga ganyang uri ng preachers, no? Kahangalan yan. Maghahandog ka, kahangalan. Sasamba ka, kahangalan. Kahangalan lahat ng gagawin mo. Bakit? Hindi mo inalam. Tama ba o mali? Nasa Biblia ba o wala? Yung nga ba utos ng Diyos o hindi? Kaya ang lahat ng ginagawa
ng mga taong nasa isang relihiyon o yung tinatawag nilang organisasyon, organized religion, na yung kanilang pinapractice. Katulad din yan, Katoliko, Protestante, o di ba, yung mga katulad ng kanina, meron akong kausap, kapatid na Ernie. No? Oo. Ang sabi ko, tinanong ako kung anong religion ko. Sabi sa akin, meron ka pa bang ibang ginagawa? Meron, kako. Ako anyi pastor. Ako'y nagpipreach. O, anong religion mo? Iglesia ni Yahusha. Ano yung Yahusha? Sabi ko, yun ang pangalan ng Jesus sa iyo. Sa iyo si Jesus siya. Sa akin si Yahusha siya. Alam mo sabi, Oo. kahit naman, kasi iba-ibang bansa tayo. Kahit anong tawag natin sa kanya, iisa lang Ayaw yung mo. tinutukoy Okay lang natin. yan. Tapos, ang sabi ko sa kanya, alam mo kako Karen? Oh, Karen is not my name. Oh, why are you reacting? That's the way I want to call you. Yeah. See? Nag-react Di siya. ba? Yun lang yun eh. Kumbaga sa ano, ang ginagawa nila, hindi naman sila talaga papayag eh, na tawagin sila sa ibang pangalan. So, ang Panginoong Yahusha, pinalitan ng pangalan niya na hindi niya alam. Hindi niya alam. Yeah. Oh, hindi niya alam Pinalitan. yun eh. Ang nagpalit, Grego eh. Tapos pinalitan ng mga Latino, mula sa Iyesus, ginawang Jesus. So, Yeah. yung lang tinatawag natin lahat sa kanya. Tapos sasabihin natin ngayon, ang katwiran natin, hindi, kahit anong tawag natin sa kanya. Sa palagay mo ba, payag siya nun? Sabi nga ng Diyos, walang ibang pangalang binigay sa tao na ikaliligtas mo, kundi yung pangalang binigay ng Diyos sa kanya eh. So alam mo yun. Kung susundin mo ngayon, yung damdamin mo lang, saan ka mapupunta? Wala ka doon sa katotohanan. Kaya mahalaga, alam natin ang buong katotohanan. At mula doon, ibatay natin ang ating pananampalataya. Kaya nga sa araw ng paghatol sasabihin nila, Panginoon, sa pangalan mo, Mhm. nagpalayas kami ng mga demonyo. Sa Yes. pangalan mo, gumawa kami ng mga kababalaghan. Sa pangalan ko. Sagot ng Panginoong Yahusha, magsilayo kayo sa akin. Hindi ko kayo kilala. Bakit? Tinatawag niyo akong Jesus, hindi naman ako si Jesus. Exactly. Di ba? Hindi Taga-Israel ang ako, ba't pangalan ko. ginawa Hindi ko niyo akong kayo Kastila, kilala. Hebreo ako. Ebreo ako, Jesus sa kayo ng Jesus. O, di ba? Yeah. Kaya mga kapatid, mahalagang malaman po natin yan. Dahil sa katotohanan ng buhay ng tao ay may buhay puno ng kahirapan, puno ng pagsubok, walang kabuluhan, ano man ang pagpapagal natin. Sa totoo lang, yan naman ang talagang totoo Mamamatay at mamamatay tayo. So anong payo ni Haring Solomon? Next slide. Ito po. Na ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito. Ayun, kunya ay yung ating mga nabasa. Mhm. Bagaman hindi natin nabasa ang lahat ng kanyang sinulat. Ano? Pero ang sabi ni Solomon, ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos, huwag sa tao. Yeah. Kaya ang ibang relihiyon, takot sa tao Takot doon sa tagapamahala ng pangkalahatan nila. Oo, takot sa tao hindi sa Diyos. Mas takot Mhm. dun sa boses ng kanilang tagapamahalang pangkalahatan kaysa sa Diyos O di Yeah. ba? Katunayan, mas sinusunod yung sinasabi noon kaysa nakasulat sa Biblia na salita ng Diyos. Ang sabi ni Saling Solomon, ang huling payo ko, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, hindi utos ng tao. Hindi yung tuntunin na ginawa ng tao, ipapalit sa utos ng Diyos. Yan ang ginagawa Mhm. sa iglesyang pinanggalingan natin Yeah. Ba? Yung tali, tuntunin, naging talaan. Di ba? Mhm. Oh, Tama. ang ibig ko sabihin, ang tali, doktrina. Yun ang doktrina, nakasulat yun Di ba? Tali, pinalitan ng tuntunin. Ano yung tuntunin? Halimbawa, ang wika, ang isa sa mga tuntunin ay ang pagpapatala. O di, dahil sa yung halimbawang yun ang pagpapatala, pinalit ngayon yun doon sa tali o talaan. Naging talaan yung tali. Naging O talaan. ano yan? Sinunod mo ba utos ng Diyos dyan? Aba, hindi. Ayan ang sabi, sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Sino ang ating susundin? Ang utos ng Diyos. Yung leader ng mga reliyon, tao yan na pwede kang i-deceive. Tao yan na pwede tayong iligaw. Kaya para wag kang maligaw, kailangan makinig kang mabuti. Yeah. Hindi pa nagsasalita yung ministro, may assumption ka na, totoo lahat ng sasabihin niya. Abay, magsuri naman kayo. Kaya marami naloloko
Marami po ang naililigaw. Bakit? Ayaw kasing magbasa. Kapatid na Jeriel, kaya daw sila ayaw magbasa dahil ang may karapatan na daw bumasa ay yung ministro lang. Naku, saan nila Ayun, nabasa yun? yun ang isang pandinig lang. Saan nila nabasa yun? Ang nakasulat nga sa Biblia, magbasa ka eh. Di ba? Yeah. Para Basahin sa mo. baka daw ikaw ay mailigaw pagka ikaw ay nagbasa ng iyo lang. Hindi, ito lang yan eh. Pag ikaw maliligaw dahil nagbasa ka, no? Ikaw may kasalanan. Dahil kaya ka naligaw, di ka nag-isip. Pero Yeah. yung iniligaw ka dahil di ka nagbasa, mas grabe yun. Oh, Naligaw ka dahil hindi mo binasa, pero iniligaw ka, hindi mo alam, sabi nga ni Solomon kanina kahangalan yan eh. Ano ang kasamaan ng isipan ay kahangalan? matindi Masama yun. rin yun eh. Yung Di ba? salita yun. Masama yun eh. Alam nyo Oo. kapatid ni Erning, yung sinasabi natin na yan, na yung sinasabi natin dito na huling payo nga ni Solomon doon sa mga isinulat niya. Ang sabi diyan matakot ka sa Diyos, sundin mo kanyang mga utos. Yung utos ng Diyos ang susundin mo, hindi yung utos ng tao. Alam niyo kapatid na Erning, ang Iglesia Katolika ngayon, ewan ko yun daw kanilang papa ngayon nag-declare na nagbigay na sa kanilang simbahan na igalang yung same-sex marriage. Oh, Yan, yeah. Utos isa na sa rin. maaari nating saliksikin yan. Susuriin natin yan. Susuriin natin dahil yung sabi doon sa internet ngayon, nakasulat na diyan na yung Papa nagdeklara na same-sex marriage hindi nila i-disturb. Parang okay na sa kanila sa Katoliko, no? Alam niyo kapatid ni Erning, 1990, kailan lang yan? That was last year nung makita natin yan sa internet, Yeah. no? Pero ang Iglesia ni Cristo, noon pa sumuporta na yan sa same-sex marriage. Yan, ang 1990. bubulgar natin sa susunod. Oh, yeah. Bigyan Oo, natin ng thrill. Yeah. maaring hindi tuwiran, pero sumuporta yung Iglesia ni Cristo. Ministro pa ako noon, kaya sasabihin namin sa inyo kung ano nangyari. Oo, ministro ka pa noon sa Iglesia ni Cristo dyan sa Nakadistino Amerika. ko. Nakadistino ko noon. Ano Yeah. katunayan sumuporta ang Iglesia yan, Iglesia ni Cristo, diyan sa nagsulong ng same-sex marriage. Malalaman natin. Marami po Kaya, isa-isayang naganap dito sa Amerika na hindi alam ng mga taga-Pilipinas Katulad ngayon, nakikipagkaisa kayo lagi dyan sa eleksyon. Dito, hindi nila pinatutupad yan. Dahil doon sa question na nangyari noong panahon na yon, na yun ang ilalahad namin sa inyo. Ngayon, tama. sabi nga gusto nyong malaman? Malalaman ninyo. Meron kayong malalaman. Di ba? Walang masama na maghayag tayo ng ginawa ng isang grupo ng relihiyon hindi naman ito bintang at mapatutunayan natin yan at lahat kayo ay sigurado nyong alam ninyo yan, di ba? Lalo na yung mga naririto sa Amerika, alam ninyo yan na naganap yan. So, pausapan natin. Sabi nga ano tawag doon? Usisain natin. Di ba yun ang sabi ni Solomon? Yeah. Mag-aaral ako, usisain natin. Kaya walang masamang usisain na natin ngayon yung Iglesia ni Cristo. Sa Diyos pa ba yan? Gaya ng ipinagsisigawan niyang tagapamahalang pangkalahatan ninyo, na kapag umalis daw anya kayo dyan, pinili nyo raw ay kamatayan. Totoo ba yun? Di alamin natin. Ikaw nagsabi niyan, di patunayan natin nakasulat sa Biblia yan. Kasi salita ng salita yan, kapatid na Erning. Sabi nga nung iba wala kang ginawa kundi mag-texto, no? Magte-texto ka. Yung ba tinetexto mo talagang biblical? Di usisain natin. Yan ang trabaho po namin ngayon Diba? Yeah, usisain natin yan. Kaya dyan sa tagubilin o huling payo nitong si Haring Solomon, ang maglingkod kailangan natin. Yeah. Ang tiyakin, ang utos na sinusunod natin ay utos ng Panginoon Diyos. Yeah. Tungkulin po ng bawat tao yan. Lalo na sa panahong ito. Sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Ngayon, alam nyo, mayroong pangyayari na nakatatawag ng pansin
na tayo nagdiriwang po ng bagong taon, pero may nangyari na alam kong alam naman nila nung nakararami. Mhm. Nasa YouTube yan eh. Ito ganyan, pakinggan po natin, basahin po natin. Ito, next slide po. Ayan. Paki, pakibasa natin ka, Jeriel, kapatid na Jeriel muna. Sige. Synopsis. The onset of 2024 saw global celebration overshadowed by crisis. Airstrikes in Gaza, Ukraine, conflict escalation, Japan's devastating earthquake, Gaza's rocket launch toward Israel led to retaliatory strikes, worsening the humanitarian crisis. Ukraine faced Russian drone threats, heightening tensions. Japan's 7.6 magnitude quake triggered tsunami alerts amid New Year festivities worldwide. Incidents marred revelry. Pope Francis prayed for global conflict victims. Upcoming election in key nations, including the U.S., highlight a year fraught with geopolitical, environmental, and political uncertainties. Now, ito naman, the advent of 2024 celebrated worldwide was overshadowed by unsettling occurrences unfolding across continents, from airstrikes in Gaza and Ukraine to a catastrophic earthquake in Japan, painting a turbulent opening to the year. So, ang nangyayari dito sa ating paligid, bagamat nagse-celebrate ang marami dahil Bagong taon. 2024, pero maraming naganap. Yung paghihiwalay niyang taon, maraming naganap. May maganda pero maraming pangit, di ba? Maraming hindi mabuting nagaganap. Katulad niyan, yung gera na yan sa Gaza, tsaka yung Israel na yan. Actually, hindi lang yan eh. Marami pang news, kapatid na Erning. Ayon dun sa social media, kasi yung iba yung social media, no? Yeah. Ngayon, sabi nga, karamitan dyan sa mga mainstream media, kinokontrol nila yung sasabihin nila sa ikabubuti lang ng mga leader eh. Hindi para ihayag talaga sa mamamayan ang nagaganap eh. Kaya nga merong mga private ngayon na ang ginagawa nila social media, diyan nila inaano. Alam niyo po ba na merong isang barko na dumadaan diyan sa may bandang Yemen do sa baba, na Oh, inatake ng mga Houthis. Ngayon, ano sila ng stress. Parang Chinese vessel yan eh. Nag-stress, naglagay sila ng stress, no? yeah. Na call. Sumaklong po yung United States Navy. Nung dumating doon yung United States Navy, may mga small boats ng mga Houthis. Sabi ng news nila, sabi nung sa social media, na inaatake yung vessel na yun. O pagkatapos, pinaalis ng US Navy helicopters, no? Uh-huh. Sa halip na umalis, binaril nila, ang kanilang pinuntirya, yung helicopter ng US Navy. So, nag-return fire ngayon ng US Navy. 3 boat nila, lubog, patay lahat yung mga tao doon. Sa makatwid, meron ng, hindi lang yung airstrike sa Gaza, may airstrike sa dagat, no? Na Yeah. naganap din. Maraming naganap dito sa bagong taon na to, at bago matapos yung taon, sa paghihiwalay na yan, maraming naganap. Ano pinapahayag niyan sa atin, kapatid Ernie? May ibig na ipahiwatig ang Diyos sa tao na ang lahat ay dahil po sa kasalanan. Yeah. Yan ang kasalanan, ang dahilan. Yan po ang talagang dahilan. At tingnan ninyo ang pangyayari, may video tayo. Tingnan natin. Dapat nating ma-feel kung gaano katindi ang tayo nandoon sa lugar ng may earthquake na yan sa Japan. 7.6. Alam nyo, nung nakaraang taon, Pebrero 6 din, kapatid na Yeah. Geriel, February 6, 2023, Yeah. nagkaroon din ng lindol sa Turkey na pumatay ng halos 55,000 na mga Turkish. Kaya hindi napapansin ng mga tao po yan. Pero Yeah. ipinapapansin natin sa kanila para ating pong malaman, ano ba itong nagaganap na ito? Ano bang sinabi ni Haring Solomon? Magaganap, kahirapan. Ano na idudulot ng giyera? Hindi ba kahirapan, tagutom? Yeah. Ano na idudulot po ng malalakas na mga lindol? Di ba kawalan?
pagsira sa mga iba't ibang mga establishmento at trabaho ng tao at buhay ng tao. Kaya relatibo ito sa sinabi ng Panginoong Yahweh. Nang magtanungin siya ng mga alagad niya, anong palatandaan ng iyong pagparito, katapusan ng sanglibutan? Ito, madidinig nyo, digmaan, peste, famine, tagutom, lindol sa iba't ibang mga dako. Lahat ng yan ay nagbibigay aral sa atin. Nagdiriwang tayo ng bagong taon, nagsasaya tayo, pero ang nagaganap po sa paligid natin ay nakakaligtaan ng iba na Yeah. bigyang pansin. Ito yung let us show them the video, Video. the impact of that 7.6 na earthquake sa Japan. Ito nangyari sa mga tao. Yan ang tsunami na alert ngayon sa kanila. Yan ang nakikita nyo. Parang naging dagat na mga sasakyan na yan, tinatangay. Isipin ninyo yan. Isipin na lang ninyo kung tayo kasama po riyan. Gaano ho kahirap yan? Ayan, tingnan nyo, bumubitak yung mga lupa. Ayan. Nakikita nyo ho yan? Parang naalaala ko yung paglamon doon sa mga taong lumabang kay Moises eh. Yeah. Yung sila Datan, Abiram, 250 na mga prinsipe. Mga kasama nila. Ayan, magkakikita ninyo ang epekto ng lindol. Hindi basta lindol, malalakas yan. Tingnan nyo mga sasakyan na yan. Ano magiging damdamin natin pag nakikita natin yan? Yung sinasabi ng Diyos ay talagang nagaganap. Kung ano ang nakasulat sa Biblia, yan ang kaganapan. Ano? Bago mangyari yan, nakasulat na. At meron pang mas matinding magaganap kaysa dyan. Hindi yan lang. Mas patindi ng patindi yan. Kaya, ang sinasabi nga ni Solomon, ito may papayo ko sa inyo. Ang payo niya, sa Diyos kayo sumunod. Di ba? Yung sinasabi ng Diyos, yun ang sundin. Huwag yan sinasabi ng mga tao. Kahit yung pinipreach namin sa inyo, hindi kami ang susundin nyo. Kailangan munang siyasatin nyo, usisain ninyo yung pong aming binabasa sa inyo kung yun nga ang sinasabi ng Diyos na dapat nating gawin. So, ito po ang layunin ng programang ito. Para ang tao mag-usisa. Ano mang relihiyong kayo kabilang, usisain ninyo. Sa pag tinanong, anong relihiyong ka? Mali na kagad yung tanong. Dapat, sino ba talaga ang relihiyon ninyo? Kasi pag tinatanong mo lahat, ano religion mo? Katoliko ko. Ano religion mo? Iglesia ako ni Cristo. Ano religion mo? Protestante ko. Ano religion mo? Muslim ako. Dapat, sino religion mo? Bakit? Ano ba ibig sabihin ng salitang religion? Daan patungo sa Diyos. Sabi nga, it's a word derived from the Latin word religare, which means way to God. Sino ba ang daan patungo sa Diyos? Ang Panginoong Yahushua lang. Siya lang ang daan. Sino ang religion mo? Yan ang tanong. Sino sinusundan natin? Baka sinusundan natin yung pinuno ng relihiyon. Kailangan, ang sinusundan natin ay ang ating Panginoong Yahushua. Dahil bago siya umakyat sa langit, nag-iwan siya ng mga instructions. Nakasulat. Isinulat ng mga apostol. Di ba? Sinulat ng mga evangelista. Instructions of the Christ on how we will attain that salvation. Ito ngayong mga tagabasa, nagbabasa ng Biblia, nakakita ng opportunity kung paano sila yayaman, pinagdidiinan, abuloy. Yan. Puro abuloy, puro abuloy. Puro abuloy. Ngayon, yung ibang simbahan, kung mapupunan ninyo, kung kayo magpapakatalino, ang ginawa, namili ng mga kapila yan. Sa simbahan Katoliko, nagtayo, nangongongkerya ng mga bansa noong araw pa. Tapos sa pamamagitan ng mga forced labor, itinatayo yung mga simbahan nila. Yun ang ginawa ng Iglesia Katolika, lalo na dyan sa Pilipinas. Forced labor yan yung mga pagtatayo ng simbahan. Forced labor. Forced labor yan. Pagkatapos niyan, doon kasi sa pinanggalingan niya, na bansa na nandun ang sentro niya, kapatid na Erning, kung inyong pupunahin, halos wala nang sumisimba doon sa simbahan nila, pero ang laki pala ng kinikita ng Iglesia Katolika. Bakit? Kasi pag pumasok ka doon sa simbahang museum na halos, kahit saan dyan, nagkalat yan sa Italia merong tinatawag na donation. Ilan yung nagdo-donate? Di ba? Nagdo-donate. Yung iba naman talagang hindi ka pwede pumasok kung hindi ka magbabayad. Yung ibang simbahan nila. So, yung mga mehoras nilang yun,
nawalan man ng miyembro, tuloy pa rin ang sampa ng Tuloy pa rin kanilang yung nagkita nila ng flow pera ng nila. pera. Yeah. Kaya, yung mga mehoras na yan, hindi na pinagawa ng Panginoong Yahushua at Panginoong Yahuwah yan ngayon eh. Diniklara na nga, kayo na yung templo. Saan nyo gagamitin yung handog? Katulad ng handog na ginawa ng unang siglo, na ang handog nila para itulong sa kapatid nila sa iglesia, yung Yeah. kapanampalataya nilang nangangailangan ng tulong. Yan ang ginagawa natin ngayon. Tumutulong tayo sa kapwa natin, kapatid man natin o hindi. Pero unahin natin, kung mayroong kapatid na kailangan ng tulong, bibigyan natin ng tulong. Hindi po ba? Yan ang ating panukala. At sinasabi, pattern natin doon sa nasa Biblia. Hindi yung magtayo tayo ng mga mehoras. Kasi yung mga mehoras na yan, darating ang panahon, magiging museum na lang yan. Actually, gumawa na nga sila ng museum eh. Ewan ko kung may bayad. Hindi siguro nila sinisingil dahil museum na sa pangalang religion. Pero yung kanilang garden, may bayad. Oh yeah, ang nagbayad doon yung gumastos din. Pinagkunin nila ng pera. Yung naghandog ay magbabayad pa rin para makita yung bunga ng kanyang inihandog. Puro income na eh. Puro garden income lang Puro yan. ganyan ang pinaggagawa niyang mga yan ngayon eh. At sabi nga doon sa isang nabasa natin na yung may tagudilin daw, babasahin natin yan sa susunod, yung mga puna sa Iglesia ni Cristo ng ibang tao. Babasahin nung namin sa inyo. Baka punta kayo doon sa Reddit. Reddit ba yon? Reddit, yeah, Reddit. O Reddit. Nariyan ang mga puna dyan sa Iglesia ni Cristo. Kailangan pagpupunahin na yan eh. Yang relihiyon na yan. Milyon-milyon ng nakumbinsin yan eh. Tignan natin kung ano ba talaga yan. Yang relihiyon na yan. Relihiyon sa kanila yan eh. No? Kaya, kapatid na Jeriel, ang masama dyan ay yung mga leader ng mga bansa ay nag-iisip na ng kung ano-ano laban sa kanyang kapwa. At ang mga leader ng relihiyon ay nai-involve na rin, hindi doon sa pagsunod sa utos ng Diyos para pakinabangan. Gagamitin yung salita daw ng Diyos, kaya may salitang daw, salita ng Diyos tinataas pa yung Biblia. Pero aakitin kanila sa sistema nila, hindi doon sa paraan ng Panginoon Diyos. Kaya nangyayari po ito, mga lindol na yan, gas at igmaan na yan, yung catastrophic earthquake na yan, ang lalakas ng lindol na yan At napanood naman natin sa video, isipin nyo kung tayo kasama po yan. Ano pa maaasahan natin? Ito pa, next slide. Ito. May matino pa bang magaganap? Ito, ang nakasulat pa sa next slide natin. Ganito, ako, ang Panginoon Diyos, ay nagsasabi, darating sa inyo ang sunod-sunod na kapahamakan. Ito na ang wakas. Tatapusan ninyo, kayong mga nakatira sa lupain ng Israel. Dumating na sa inyong kapahamakan. Malapit ng oras na magkakagulo kayo. Tapos na ang maliligayang araw ninyo sa mga kabundukan. Hindi magtatagal at ipadarama ko sa inyo ang matindi kong galit. Hahatulan ko kayo ayon sa pamumuhay ninyo at pagbabayarin ko kayo sa mga kasuklam-suklam na ginawa ninyo. Yeah. Ano pang madarating pagkatapos ng mga lindol na yan, gera na yan. Sa tingin nyo may pag-asa pa itong mundo? Sabi ng Biblia, darating sa inyong sunod-sunod na kapahamakan. Lalo na dyan sa bansang Israel. Oo. Pero hindi ibig sabihin, kapatid na Erning, kung sinabi man ng Diyos yan, sinusumpa ng Diyos ang Israel. Hindi. Pinapalo. Pinapalo dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan na yan, meron din naman sinabi ang Diyos na kapag hindi mo minahal ang Israel, susumpain ka. Di ba? Yeah. Ibig sabihin, mahal pa rin ng Diyos ang bansang yan. Huwag tayong magkamali. Yan bayan ng Diyos na nagalit ang Diyos. Kaya sabi ng Diyos, matindi galit ko sa inyo. Bakit? Isipin mo, kapatid na Ernie, sino ba naman ang Diyos na hindi magagalit niya sa bansang yan? Ang titigas ng ulo Di ba? Matitigas ng ulo. Matitigas ng ulo. Matitigas ang ulo. Sabi nga hindi naman nila tinanggap ang ipinadala ng Diyos na tagapagligtas nila. Pinatay pa nila. Isipin mo 'yon. Pinatay nila. Kaya dumarating yan sa kanila. At saka yan bahagi ng sumpa kay David. Kapatid na Erling. Bahagi yun. Bahagi ng sumpa kay David. Niya, hanggang sa Kaya yung mga Palestinian na yan, ako naniniwala ako, kapatid na Erning,
Yeah. Hindi ibang lahi yan. Kasama, tignan nyo na lang ang itsura ng mga Palestinian at saka yung Israelita. Pare-parehong Pareho itsura. lang. Yeah. Ang sabi ng Diyos, Nakamukha. hindi titigil ang digmaan sa iyong sambahayan. Kaya Kasambahay tuloy. nila yan eh. Yang mga Palestinian na yan eh. Di ba? Yeah. Magkakasambahay sila eh. Pero hindi titigil. Nagsimula yan doon sa panahon ni David. Nung si David ay pinarusahan ng Diyos. At ang parusa na yan sa buong angkan ni David. Sa angkan ni David nandun din ang tagapagligtas. Kaya nadamay din yung tagapagligtas na isa sa kaguluhan din ang pumatay sa kanya eh. Hindi ba? Yeah. Kaya kapatid na Jerry, nabanggit Mga natin kapatid, yung kanina, lahat na yan, magkakaduktong yan. magkakaano yan, relatibo yan, Yeah, correlated relative, po yan. correlative yan. Oo. Hindi yan iba-iba. Kaya yung ating binabasa tuwing katapusan ng ating mga pagsamba, mga tagubilin, unang Timoteo, pinapanalangin natin, involved ngayon yung Israel sa gulo eh. Panalangin natin ang Israel. Ipanalangin din natin po ang mga Hapon na biktima ng lindol. At ang tanong po natin, bakit sa kabila na hangad ng tao ay kapayapaan, ay ang nangyayari po ay sunod-sunod na mga kapahamakan ang dumarating. Ibig nila kapayapaan pero kapahamakan ang dumarating. Ano ang dahilan? Napakailap hanapin yung kapayapaan. Ito dahilan. Next slide po. Basahin natin. Nagalit kayo at lumindol, maging ang pundasyon ng mga bundok ay nayanig. Ang tinutukoy dyan ni Haring David na sumulat ng Salmo, nagalit kayo, tumutukoy sa Diyos yan. Kaya ang Diyos, ang galit niya minsan hindi lang sa isang bagay niya inihayag, maging sa lindol May kasama diyang mensahe ang Diyos. Kaya yung nangyayaring yan, natural disaster, galit ng Diyos yan. Kaya nga, natural, galing sa Diyos yan Eto pa, ang Jerusalem ay aalalahanin ko. Yan ang kaibahan. At ako, si Yahuwah, na makapangyarihan ay darating na may kulog, lindol, ingay, buhawi, bagyo, at nagliliyab na apoy. Ganun pala ang Diyos pag nagalit, darating ako ang wika na may kulog, lindol, ingay, buhawi, bagyo, nagliliyab na apoy. Kaya yung tsunami na yan, ay bunga din yan ng galit ng Diyos. Ano pa sabi sa Amos? Hindi ba't nanginginig sa takot ang mga tao? Pagka nangyayari na po lindol, iba't ibang kaguluhan, ito, hindi ba't nanginginig sa takot ang mga tao sa tuwing patutunugin ang trompeta na nagpapahiwatig na may paparating na kaaway? Mangyayari bang kapahamakan sa isang lungsod kung hindi ito pinahintulutan ni Yahuwah o ng Panginoon? Ano nangyayari kapag lumilindol? Nagkakaroon ng gyera, nagkakaroon ng panik. Nagkakaroon ng panik ang tao. Nanginginig sa takot ang mga tao. Kaya may mga panic buying, nag-iipon sila, nagpopondo sila ng kanilang mga pagkain at mga pangangailangan para sa mahabang panahon. Pero ang sabi ng Biblia, nangyayari ba ang kapahamakan sa isang lungsod kung hindi ito pinahintulutan ng Panginoon? May kapahintulutan sa Diyos. Diyos ang may ang dahilan dahil sa galit niya sa mga tao. Ngayon ang mga tao, sa totoo lang, kapatid na Jeriel, mas madaling akitin sa kasiyahan kaysa pakikinig sa Biblia. Diba? Wala ng Biblia sa courthouse. Inalis na. Before you testify, you need to put your hands on the Bible. You have to swear the truth. You have to tell the truth. Only the truth. Wala na po yan Wala na. Inalis ang Biblia sa school. Inalis ang prayer sa school bago mag-umpisa. Wala na ang mga tao ngayon talagang papalayo ng papalayo sa Panginoon Diyos. Kaya nung darating sa buhay ng tao, sa ating panahon, sunod-sunod na kapahamakan dahil sa galit ng Diyos, dahil sa kanyang pagdaramdam sa taong nilalang niya. Tanong, ano ang nagiging reaksyon ng mga tao ngayon? Ayun, matataranta. Ano pa sabi sa Samuel? Next slide. Ito pa. Kaugnay ng pag-aaral natin. Natakot ng matindi ang mga Pilisteyong nasa kampo, nasa bukid at pati ng mga sundalo nilang sasalakay at lumindol. Kaya lalo pang tumindi ang takot nila. Binanggit uli ang lindol, panahon ng Israel yan. Ang mga Pilisteo, kalaban ng Panginoon ng bayang Israel yan na bayan ng Diyos. Pagka lindol na, sa tindi ng lindol, natatakot na yung mga tao. Yan din ang nararamdaman natin, mga kapatid. Yung mabalitaan mo lang yung lindol, gyera,
nakakatakot na. How much more kung ikay nandoon? O, di ba, mga kapatid? Kapatid na Erning, naranasan ko yan noong 1990 doon sa Baguio City. Nung Malakas yung isipin, lindol na yun, isipin mo natatakot ka nang pumasok doon sa bahay mo eh. Doon na lang kami natutulog sa tent. Kasi Yeah, yung tent, bumagsak man yun eh. Hindi ka, hindi hindi, masyadong hindi masakit. ka madadaganan nun, di ba? Sa makatwid, Oo, talagang ang tao natatakot. Diyan sa mga totoo yun. paglindol eh. Nakakatakot talaga ang lindol. Lalo na kung marami kang nakikitang gusaling bumabagsak. O, Yeah. babagsakan ka niyan. Natural yan eh, sa tao na manginig. Ang ibig sabihin ng paglindol, ayon sa atin pong mga binasa, galit ng Diyos. Ha? Galit ng Diyos sa tao. Kasi yung lindol at saka yung tinatawag na buhawi. Ang Yeah. tawag niya nga po sa buhawi, ang buhawi, pag sinabing buhawi, parang ano yan eh, parang ipo-ipo. Yan yung mga dito sa Amerika, ang tawag nila dyan ay tornado. Mga Buhawi. twisters. Yeah. Alam nyo ba yung doon sa Oklahoma, nakita rin namin yan. Ang pinsala pala niyan, kapatid na Ering, napakalaking pinsala pag may dumaan na buhawi. Matindi yan. Talagang Napakalaking malakas pinsala yan. niyan pagka may buhawin dumaan. Kaya ang tao din natatakot pag paraan niyang freight train eh. Ang dating niyan na papalakas ng papalakas ang ugong. Ang lahat ng yan ay dahil po sa kasalanan ng tao. Period. Mhm. Yan lang po. Kaya sa taong ito, mga kapatid at mga kaibigan, ang Iglesia ni Yahushua ay hinihikaya tayo ng Panginoon Diyos na lalo ho tayong mabuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ito pa ibig ng Diyos. Pakinggan natin. Sa Hagay 2:6-7, ganito nakasulat, ako, ang Panginoon o si Yahuwah na makapangyarihan, ang magsasabi o ang nagsasabi na hindi magtatagal ay minsan kupang yayanigin ang langit at ang mundo at ang lupa at ang dagat. Yayanigin ko ang lahat ng bansa at dadalhin nila rito sa templo ang kanilang mga kayamanan, kaya mapupunong templong ito ng mga mamahaling bagay. Ayan ay hula, mga kapatid. Alam natin, pagdating ng Panginoong Yahushua may kasamang lindol uli, Yeah. pagbitak ng lupa. Kaya darating po yan, mga kapatid. So, bilang mga Yahusyano, magtrabaho tayo, kailangan po yun. Magbayad tayo ng bills, gamit sa pag-aabuli, pagtulong sa kapwa, pagbili ng pangangailangan natin. Pero wag nating sirain yung ating pong focus. Ang focus po natin ay hindi tayo taga rito. Naglalakbay lang po tayo. Itingin natin ang ating pong paningin sa ating inaasahang Yeah. paglitaw ng ating Panginoong Yahushua sa alapaap. Yan po ang araw ng ating kaligtasan. Kaya nga, kapatid na Erning, mahalaga sa mga nakikinig at yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, mag-usisa kayo. Dahil sabi sa inyo, ang kaligtasan ninyo sa araw ng paghuhukom. Nako, pag ganun ang inyong paniniwala, alam ba ninyo, hindi kayo kasama sa unang pagkabuhay kung yan ang paniniwala ninyo? Sapagkat yan ang tinuturo ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo na ang inyong kaligtasan sa araw ng Araw paghuhukom. ng paghuhukom. O kailan ba maghuhukom? Sabi nyo, nasa ikalawang pagparito ng Panginoong Yahushua. Sa inyo, tawag nyo, kailan ang paghuhukom? Pag tinanong mo ang Iglesia ni Cristo, sa ikalawang pagparito ng Panginoong Hesus Kristo. Yan ang sasagot sa iyo. Di ba? Yeah. So, yung ikalawang pagparito niya, ano katunayan na hindi kayo kasama doon sa unang pagkabuhay? Kasi sabi nyo, sa pagparito niya, pagbubukdin-bukdin niya ang mga tao, katulad ng pagbubukod-bukod ng tupa, ng pastol sa tupa at mga kambing. Yan ang sinasampalatayanan ninyo at yan din ang sinampalatayanan namin noon. Kailan na niya magaganap yun? Sa araw ng paghukom. Tapos binabasa pa natin yung sa Tadeo, sa 14. Yung sa Tadeo 1:14. Ano Oo. nakasulat doon? At darating ang Panginoon. Ayan, alam natin yan. Yeah. Kasama Laksa-laksa. siya. Yeah. Kasama ang mga laksa-laksang mga banal. Yan. Banal. So sa paghukom, darating ang Panginoon, kasama niya yung mga laksa-laksang mga banal upang isagawa ang paghuhukom sa lahat. So yun ang paghuhukom. Kung kayo ay
daratnan noong paghuhukom na yun na nandito sa lupa, o hindi kayo kasamang bumababa. Kasi paniniwala nyo sa paghuhukom ng kaligtasan nyo, kayo yung tupa eh. Hindi ba? O, pinagsama-sama kasi ng Iglesia ni Cristo yan eh. Yung unang pagkabuhay, yung paghuhukom, lahat pinagsama-sama sa isang bagay eh. Tayo Yeah. lang ang ligtas. Nag-imbento pa yung Iglesia ni Cristo na itinuturo ng mga ministro nila. Meron daw apoy na panlipol. O, mga ministro, pakibasa. Saan nyo mababasa yung apoy na panglipol? Basahin nyo. Di ba? Kasi yan ang tinuturo nyo sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Yan ang itinuturo namin. Meron daw apoy na panlipol. Saan mo mababasa yun? Ha? Lilipulin ang lahat ng mga... Kailan yun? Pag sinabi lilipulin, pawang mga susunog ang lahat ng mga bagay dito sa lupa. Kailan mangyayari yun? Sa araw ba ng paghuhukom ng Panginoong Yahusha yun? Ha? Doon ba mangyayari yun? Kaya sabi ni Solomon, nag-aral ako at nag-usisa. Ayan. Yan ang isa sa mga bagay na dapat nating matutunan ngayong gabi. Usisain ninyo ang doktrinang itinuro sa inyo. Ngayon, yung ginagawa nila, kung ano man ang gusto nilang gawin dun sa mga ginagawa nilang, pasa nilang ginagastos o ginugugol yung mga andong nyo, huwag yun ang usisain nyo. Ang usisain nyo, ano ba doktrina? Yung bang idinoktrina sa akin? Biblical? Logical? Ha? At may sense ba? Mukhang walang sense ha. Pinagsama-sama sa isa. Nasa Biblia ba talaga? Yan ang inyong alamin. Kasi mga kapatid at mga kaibigan, lalo na yung mga kaibigan natin sa Iglesia ni Cristo, ang itinuro sa atin, puta-putaking katotohanan. Ibig sabihin, unti-unti at hindi the whole truth. Half truth. Ha? Kaya kailangan usisain, itanong. Tanungin nyo ng tanungin yung mga ministro nyo. Hindi pag nagtanong ka, matitiwalag ka. So what? Lalo na yung doktrina na yan na sinasabing pag wala ka sa talaan ng iglesia, wala ka sa talaan sa langit. Saan nakasulat yun? Hindi, nakasulat to sa Biblia yun. Tinatalian sa lupa, tinatalian sa langit. O, tinatalian sa lupa, tinatalian sa langit. Hindi yung tinatala sa lupa, tinatala sa langit. Sino yung magkakaiba? Yung tali, ginawa nilang tala. Yung tuntunin, ginawa nilang doktrina. Oh, Yeah. ang laki ng trick eh. Pero bakit naging totoo yan sa mga iglesia ni Cristo? Bakit naging totoo yan sa atin, kapatid na Erning? Kasi pinaniwalaan natin eh. Bakit natin pinaniwalaan? Na gano'n na lang ang paniniwala natin doon. Hindi naman natin niya inusisa yan eh. Hindi ba? Nag-usisa ba tayo? Hindi naman eh. Oh. Naakit tayo, maraming iglesia ni Cristo naakit doon sa hindi, ito kasi tunay eh. Isipin mo, ang pintuan na niya makipot, kaya mahirap pumasok sa iglesia, may 6 months eh. Oh, really? Wow. Ang ganda ng trick, ano? Akala mo tunay. Sila. Gati kaming ministro dyan. Oh, that's not about it. Usisain ninyong mabuti yung doktrina mismo. Ha? Kung paano nila pinilipit ang mga salita ng Diyos. Sabi nga nung tagapamalang pangkalahatan ninyo, ano sabi niya? Kapag anya, nagko-conflict sa Biblia na itinuro sa iglesia, ang aral na itinuro sa atin ay nagko-conflict sa Biblia, hindi galing sa Diyos yan. Oh yeah, komplikado ang tinuturo mo, brother. Ha? Na kasama ka na sa unang pagkabuhay, kasama ka pa sa paghukom, pero meron kang nalimutan yung 1,000 years ng Panginoong Yahusha. Saan magaganap yun? Kaya laki nung gap eh. Ha? Oh. Kontradiksyon sa sinasabi ng Biblia. Yan nga po ang leksyon natin sa darating na Sabado at Linggo, kapatid na Erning, na hindi alam ng maraming iglesia ni Cristo. Hindi ito alam ng marami. Halos lahat yata sila, hindi nila alam to. Hindi naman tinuro sa kanila. Hindi nila Hindi alam to. kasi tinuro sa kanila. Oh. Ngayon, kapatid na Jeriel, sa kabila ng lahat ng nangyayaring ito, tayo narito pa sa mundo. Yes. Tatandaan po natin, iba yung pinili ng Diyos kaysa hindi pinili ng Diyos. Yes. Ano sabi po sa aklat ni Joel patungkol sa mga lingkod ng Diyos sa kabila ng nangyayari ngayon? Lindol, digmaan, sunod-sunod na kapahamakan, darating pa. Ito, pakinggan natin sa Joel. Aatungal na parang leon si Yahuwah o ang Panginoon
mula sa Sion. Dadagundong ang kanyang tinig mula sa Jerusalem. Kaya mayayanig ang lupa at langit. Pero ang Panginoon o si Yahuwah ang matibay na kanlungan para sa mga Israelita na kanyang mamamayan. Mhm. Tayo ay sumasampalataya, nagtira ang Diyos ng very small remnant sa daughter ng Zion. Tayo po ay nanindigan at sumunod sa utos ng Diyos. Kaya kung paanong Israel noon nang sila'y sumusunod sa Panginoon Diyos ay ang kanilang kanlungan na matibay ay ang Panginoon Diyos na si Yahuwah, ganyan din ang ating paninindigan, mga kapatid. O, kaya walang dahilan para tayo mapanik. Wag po. Alam na po natin, pag nagagala po lahat ng palatandaan yan, imbis na tayo mayanig o tayo ay matakot o magkaroon ng panic na reaksyon, magpasalamat tayo. Salamat po, nagaganap ang lahat ng ito. Makukunting panahon na lang ang ipagtitiis namin. Yan po. Yan kapatid na Erning diyan mo makikita na talagang mahal ng Diyos ang Israel di ba? Una, Yeah. yung ipinangakong Mesyas, yung ipinangako na Kristo ay para sa kanila. Para sa kanila yun. Sa panahon pa ni Moises yun. No? Sabi nga kung mababasa ninyo na hindi naman itinuro sa iglesia ni Kristo ito, no? Na yung puno ng olibo, ang mga sanga niya, tinagpas ng Diyos. Bakit? Yung tunay niyang mga sanga, ba itinakwil yung puno Oo. Kaya ang ginawa ng Diyos, yung mga ligaw na olibo, yun ang mga hintil, yun ang inilagay niya na maging sanga. Yung sanga, Pero, ibabalik pa rin ng Diyos yung mga original na sanga na yun ang Israel. Kaya kita nyo, pagbaba ng Panginoong Yahusha, saan ho bababa? Na itanong ba yan ng mga iglesia ni Kristo sa sarili nila? Saan siya bababa? Sa araw ng paghukom. At tandaan natin, sabi ninyo sa paghukom kayo maliligtas, kayo yung idideklarang tupa. Okay? Yan ang inyong pananalig. Yan ang inyong paniniwala. Idideklara kayong tupa. Kaya hindi kayo kasamang bababa. Okay? Simple. Hindi kayo kasamang bababa ayon sa doktrina nyo. Na yung doktrina nyo nagko-contradict na ngayon. Di ba? Yeah. Bakit nagko-contradict na? Kasi meron ng mga ministrong dating galing dyan na nag-usisa. Nang usisain, bakit nangyari ito? Bakit ganito? Bakit ganito? Ang sagot ng Diyos, itong binibigay namin sa inyo. Nakita nyo? Kaya napakahalaga po ng pag-uusisa. Kaya uusisain pa rin natin ang napakaraming doktrina na itinuro sa atin ng Iglesia ni Cristo. Hindi dahil sa galit tayo doon sa mga pinuno. Hindi. Para itama ng Diyos. Hindi, tama ba sila? Mali ba sila? Hindi. Ano Hindi. tama? Ano Kaya yung natin tama? uusisain. Ano tama? Mm. Yung bang itinuro sa atin o yung ipinapahayag sa atin ngayon ng Panginoon Diyos? Hindi namin pinapahayag ng Diyos. At binabasa lang naman po natin Tandaan natin, kanlungan ng mga Israelita, sabi diyan, ay ang kanyang ang Panginoon Diyos. Yun ang kanlungan ng mga Israelita. Mamamayan sila ng Diyos. Kaya ang pagbaba ni Yahushua doon sa Jerusalem. Doon siya bababa. Doon siya bababa Kung saan Doon siya din umakyat. makikipagdigma ang Panginoong Yahushua doon sa lugar na yun. The last battle. At doon din itatatag ng Panginoong Yahushua yung kanyang kaharian. Na ang tawag doon ay 1,000 taong paghahari niya. Or millennial kingdom. Doon. Sa lupa. Ito nga, itong pagsamba sa Sabado at Linggo, ipakikita namin sa inyo kung ano yun. Tignan ninyo. Walang masama, mag-aral o mag-usisa. Napakaganda ng termino na yon doon sa Tagalog, kapatid na Ernie. Yeah. Mag-usisa. Yeah. Dito, hindi maging masamang, maging ususero. Diba? Yeah. Totoo yun. Pagdating sa doktrina, usisain mo. Sabi nga, doktrina yan. Di ba? Sa kaligtasan mo yan At sa kapahamakan kung hindi mo usisain Bueno, kapatid na Jeriel, tayo nagpapasalamat na muli sa ating mga kapatid at mga kasama nating panauhin. Hanggang dyan po at tayo mananalangin po muna. Ama naming Yahuwah, maraming salamat po sa iyo sapagkat patuloy kang
nagpupukaw ng damdamin ng marami. Opo. Ginigising mo ang mga tao para mag-usisa sa kanilang sinasampalatayanan. Opo. Itinuro ng iba't ibang mga tagapagturo ng iba't ibang mga reliyon. Opo. Lalo na nga po, Ama, doon sa hinulaan mo, doon sa nagpasimula ng pasugo mo, kailangan ngayong usisain sapagkat naligaw na ang marami. Ang Amen. sinunod na ay yung aral nung nagpapakilalang siya raw ang tagapamahalang pangkalahatan. Bagaman ang lahat ng kapamahalaan ibinigay mo hindi sa kanya kundi sa iyong bugtong na anak na si Yahushua. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo na ang programang ito makarating sa maraming mga tinawag mo na noon Opo. sa pasugo na hinulaan ang Opo. Iglesia ni Cristo na pinalitan mo na ng pangalan Opo. mula nang magpasimula ang pagtalikod sa iyo. Ama, Amen. tulungan mo po ang napakakaunting nalabi sa iyong Opo. mga anak maging matatag, maging matatapang sa paghahayag ng iyong kalooban. At Amen. huwag kaming magiging tamad sa pagsasalita ayon sa iyong katotohanan. Amen. Nasampalataya kami, Ama, na ang mga taga-subaybay ng programang ito, pagpapalain mo, at marami pang tao ang maaakit na makinig doon sa mga katotohanang binabasa sapagkat yon ang tama, yung nakasulat, Ama, hindi ang paliwanag ng sino mang tagapangaral. Sumasampalataya kami, dininig mo po ang aming panalangin. Inihiling po namin sa pangalan ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Okay po, good night sa inyong Okay. lahat. Good night po, mga kapatid. Okay, welcome na yung Ito yung bukas yung unang pagsamba natin ng 2024. Okay, sa Good Sabado. night po. Okay po, bye-bye.